Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ang palitan, bumaba pa sa panibagong all-time low na 58 pesos at 49 centavos para sa isang dolyar. Posible pa raw itong bumaba dahil sa pagtaas ng interest rate ng Amerika. Paglilinaw po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi lang naman ito sa piso nangyayari. At kumpiyansa ang ahensya na makakabawi ang piso sa mga darating na buwan. At yan po ang sani-puwersang tinutukan ni Cedric Castillo at Sandra Aguinaldo. Sa pagtatapos ng araw, nagsara ang palitan sa 58 pesos at 49 centavos kontra sa dolyar. Ito na ang pinakamababang isinadsad ng palitan at ang ikasyam na record low na naitala ngayong taon. Kung susumahin, halos 7 pesos and 50 centavos na ang ibinaba ng palitan simula noong pagtatapos ng 2021, kung kailan nasa 50.999 pa ang palitan. Ayon sa ekonomistang si Fritz Ocampo, epekto pa rin ito ng pagtataas ng Amerika ng kanilang interest rate para makontrol ang kanilang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang pagtataas ng interest rate ang nagpapalakas sa dolyar dahil naaakit ang mga investor dito dahilan para humina naman ang ibang currency gaya ng piso. Ang paghina ng piso ay dahil sa dalawang nangyayari. Una, yung pagtaas ng interest rate sa US, no? Pangalawa, yung ekonomiya natin patuloy na nagbubukas. So, lumalaki yung import natin. That means dumadami yung demand ng corporations natin sa US dollar para bayaran yung import. Pag nagsasabay yung dalawang yan at nagsasabay sila sa taong ito, no? Hihina talaga yung piso. Kapag mahina ang piso kontra dolyar, merong nagbebenepisyo gaya ng mga overseas Filipino workers na kumikita ng dolyar. Meron din namang nadedehado, gaya halimbawa ng mga importer na nagbabayad ng dolyar para sa mga produktong ipinapasok sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang meat importers. Talagang hirap na hirap po mga importers ngayon, lalo yung mga may maraming order. Dati-rati, I need 50 pesos to buy $1. Now I need 58 pesos to buy $1. And on top of that, may kumbaga, domino effect. So yung mga import duties, tumaas din ng 10%. Marami sa mga produktong mabibili sa Pilipinas mga imported, gaya ng bigas, asukal, karne, gasolina, construction materials at iba pa. Kung mataas ang pagkabili sa mga produkto, tataas din ang presyo ng bilihin. Pero inaasahang masusundan pa ang interest rate hike ng Amerika. Kaya pinangangambahan ang patuloy na negatibong epekto sa piso. Ayon kay Ocampo, sa pagtatapos ng taon, may mga pangontra naman ang Pilipinas para hindi masyadong sumadsad ang piso. Pagdating naman natin sa fourth quarter ng taon, yung corporate demand bumababa yan. Meanwhile, from November to January, tumataas naman yung OFW remittances. No? So, sa mga ekonomista, sinasabi na the supply of the dollars increases greater than the demand for the dollars kasi bumababa na nga yung demand. Maaari na lumakas uli yung piso. Pero hindi lamang ang piso, kundi pati na pera ng ibang bansa ang humihina ngayon kontra dolyar. Ito ang dilinaw ng Bangko Sentral ngayong araw. Our view is that the recent foreign exchange pressures are not unique to the peso. The current movement of the peso is expected as it largely reflects the strengthening of the US dollar. Kumpiyansa raw ang ahensya na may bala naman ang piso sa mga darating na buwan. From exports, overseas Filipino remittances, business process outsourcing receipts, tourism and foreign investments. Ngayong araw, nagpasya ang Monetary Board na itaas ang interest rates na siyang basehan ng interes kapag uutang sa bangko. Paraan daw ito para maibsan ang inflation rate o mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Naniniwala raw ang Bangko Sentral na bago matapos ang 2022 ay unti-unti nang babagal ang inflation rate sa bansa. During the second half of next year, that the
inflation will be decelerating back to within the target range. We should start seeing a deceleration of the inflation path. Actually, the deceleration should begin sometime in the fourth quarter of this year. Cedric Castillo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Suwentro sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapatibay ng ugnayan sa iba't ibang bansa, ang bilateral at business meetings na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Kabilang sa mga nakapulong niya, ang Prime Minister ng Japan, na nangakong susuporta sa Pilipinas para mapaunlad ito bilang upper middle country. Mula sa New York, sa Amerika, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, sa day 4 ng kanyang working visit dito sa Amerika, ilang bilateral at business meetings ang dinaluhan ng Pangulo at kabilang nga sa mga nakausap niya ang Prime Minister ng Japan na mahigpit nating kaalyado hindi lamang sa ekonomiya kundi maging sa maritime security. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, ang Pilipinas at Japan ang isa sa may pinakamahigpit na ugnayan sa rehiyon. Ngayong araw, nagpulong sila ni Japan Prime Minister Fumio Kishida. Nais daw ni Kishida na palakasin pa ang kooperasyon kay Marcos lalo na sa priority areas ito, tulad ng agriculture, energy, health at infrastructure. Ayon sa pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kabilang sa napag-usapan ng defense and security, partikular ang maritime security at law enforcement. Nagpahayag din daw ng suporta si Kishida sa pag-angat ng Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ayon naman sa Japanese Foreign Ministry, sinabi naman daw ni Kishida kay Marcos na dapat tutulan ng international community ang tangkang baguhin ng sitwasyon sa East at South China Sea sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa tulad ng economic coercion. Nagkasundo rin daw ang dalawang lider na patuloy na i-convene ang isang high-level Joint Committee on Infrastructure and Development, Economic Cooperation, para pagbutihin ang ugnayan ng dalawang bansa. Kabilang sa tinutukoy na infrastructure development ang mga railway, ang Subic Bay development, at gayon din sa aspeto ng security at Coast Guard law enforcement. Nagkaroon din ng pagpupulong ang Pangulo at si dating British Prime Minister Tony Blair at ngayon Executive Chair ng Tony Blair Institute for Global Change. Napag-usapan daw nila ang peace process sa BARMM at ang mga konkretong hakbang para tugunan ng mga issue ng food security, climate action at trade. Kasama ang kanyang economic team, nagmeeting din ang Pangulo at ang President ng World Bank na si David Malpass. Wala pang inilabas na detalye, kaugnay ng pulong. Nagpulong din ang Pangulo at mga kinatawan ng American Global Food Corporation na Cargill. 155 years na ang kanilang operasyon kaya nasa larangan din ng agricultural products, farming services at risk management solutions. Bilang concurrent agriculture secretary, prioridad ng Pangulo ang food security at pagsasaayos ng value chain sa agrikultura. Sa kanya naman pagharap sa US-ASEAN Business Council at US Chamber of Commerce, hinimok niya mga miyembro na maghanap pa ng mga paraan para lalong mapalagong ekonomiya at patibay na ugnayan sa Amerika. Sa unang 7 buwan ng 2022, umabot na sa $12 billion ang trade value o halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika base sa pag-aaral ng GMA News Research sa datos ng Philippine Statistics Authority. We really have to leverage whatever assets, whatever capabilities, whatever we have so that we can maximize our ability to grow and to pull the economy. Let us find new ways. Let us find new ways to partner. Let us find new ways to develop. Let us find new ways to strengthen this relationship between the United States, ASEAN, and the Philippines. And in that way, the synergies that we will find in that kind of relationship will be to the benefit of us all. Samantala, Mel, bago magtanghali mamaya, nakatakda na ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni US President Joe Biden. Kasunod naman niya, naharap ang Pangulo sa mga business leaders, investors at bankers sa New York para pa rin makahikayat ng pamumuhunan para sa bansa. Makakasama ng Pangulo dyan hindi lamang kanyang economic team, kundi maging ang top CEOs sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Tumaas ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Yan po ay kahit mababa pa rin daw ang farm gate price nito. Sabi ng isang grupo, posible pa yang magmahal habang papalapit ang Pasko. At nakatutok si Bernadette Reyes. Unti-unti nang bumabalik ang mga suki ni Aling Riza noong bumaba ang presyo ng baboy.
Pero noong pumasok ang Burr months, tumaas na naman ang presyo nito. Ngayon po, 5 piso. Nag-aantay pa kami kung tataas na po kami 10 piso. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture, 300 pesos kada kilo ang prevailing price ng sariwang kasim at pigi. 370 pesos naman sa liempo. Mas mataas ng 70 hanggang 80 pesos kumpara sa presyo ng imported meat na mabibili dito sa Trabaho Market sa Maynila. Nagtataka dyan ang National Federation of Hog Farmers dahil nananatili raw mababa ang farm gate price ngayon ng baboy na nasa 175 pesos kada kilo. Kung sinasabi natin from 175 to 180 pesos ang farm gate price, dapat po ang presyo lang po sa palengke is magre-range lang po dapat yan ng mga 290 to 320. Napakalaki po ng gap sa gitna na hindi nakinabang yung consumer. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol dito, pero nauna nang sinabi ng DA na bumaba na ang presyo ng baboy. Pero ang mababang farm gate price, posibleng maapektuhan na raw ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar na nagdudulot ng pagtaas ng gasto sa pagbili ng feeds na imported ang mga sangkap. Kasabay nito, tumataas ang demand sa baboy tuwing Burr months, kaya sigurado raw na tataas ang presyo habang papalapit ang Pasko. 30 to 40% na po yung increase ng aming inputs, raw materials like soybean meal and wheat or trigo na galing po sa ibang bansa yan. Siguro naman ang grupo na sasapat ang supply sa papalapit ng holiday season kahit pa may baboy na naaapektuhan pa rin ng African swine fever. Hindi na raw kailangan ng karagdagang importasyon dahil sa mataas na inventaryo sa mga cold storage na umaabot ng 89 million kilos. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nagkilos protesta ang ilang nagpakilalang taga-Baras, Rizal. Laban sa anilay panggigipit sa kanila ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Kasabay nito ang apilan nila sa DENR. Nakanselahin ang kasunduan sa Masungi bilang tagabantay ng protected area doon. Pinalagan naman ito ng Masungi sa maigiit na masasayang ang protected area kung walang magbabantay. Nakatutok si June Veneracion. Ipinakita kanina sa GMA News ng Masungi Geo-Reserve ang video na ito ng insidente noong Pebrero. Mga tauhan umano ang mga ito ng sinasabing illegal na resort sa Masungi Geo-Reserve sa Baras, Rizal. At ang kanilang sinusugod ay mga forest ranger. Nagkatulakan. Nagkabatuhan. Ang resulta, sugatan umano ang mga forest ranger ng Masungi Geo-Reserve Foundation na siyang tagabantay sa protected area. Sa huling isang taon mahigit na nasa field kami ang may dokumentasyon na nasasaktan. Kahapon, lumutang naman ang grupong ito na nagpakilalang mga magsasaka at residente ng Baras na umaasa sa mayamang lupa ng protected area. Hinarang nila ang bahagi ng Marilaki Highway para maglabas ng kontra-aligasyon sa Masungi Geo-Reserve Foundation. Gigipitin yung tao sa mamagitan ng mga pagbabakod. Matatakot ang tao, nagpapaputok sila. So ano pong tendency, yung tao aalis hanggang sa wala na pong masulukan. Pero sabi ng foundation, hindi na po ito bago dahil paulit-ulit naman niya itong nagiging bukang bibig. Simula nang kinall out namin yung okupasyon niya ng protected area at ng reforestation site. Nananawagan ang mga nagprotesta sa Department of Environment and Natural Resources na kanselahin ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng ahensya at Masungi Geo-Reserve Foundation para sa magkatuwang na pagbabantay sa 2,700 hectares na protected area. Tugon ng foundation, masasayang ang protected area kapag nawala sila bilang mga tagabantay. Muling nabuhay ang iringan sa lugar ng ibunyag ng Masungi Geo-Reserve ang nakaamba umunong pagpasok ng isang armadong grupo sa protected area. Ito ngayon ang masusing minomonitor ng mga otoridad. We're here to maintain the peace. Sinisika pa namin kunin ang panig ng DENR. Pero nauna nitong sinabi na sa inisyal na investigasyon, nasa labas daw ng Masungi Geo-Reserve area ang lugar kung nasaan ang mga armadong lalaki. Naghain ngayon ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros para imbestigahan ang mga insidente ng kaguluhan, land grabbing, illegal logging at quarrying sa Masungi Geo-Reserve. Nakakabahala raw ang paulit-ulit na karahasan na sinasapit ng mga tagapangalaga ng Masungi.
Tungkulin daw ng nasa gobyerno na ipagtanggol ang interes ng conservation site. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May libo-libong trabaho sa sektor ng turismo na pwede pong applyan sa job fair ng Department of Tourism. At dyan naman tumutok si Maki Pulido. Isa sa mga nawalan ng trabaho sa kasagsagan ng pandemya si Victoria nang magbawas ng mga empleyado ang pinapasukan niya noong hotel. Kaya dala ang resume, pumunta siya sa unang Philippine Tourism Job Fair sa pag-asang makakuha ulit ng trabaho. Nagsimula ang job fair ngayong araw at magtatagal hanggang Sabado sa SMX Convention Center sa Pasay. Meron din daw sa Davao at Cebu. Kahit ano na po, basta may trabaho. Gaya ni Victoria, marami rin ang mga nakipagsapalaran kanina, yung iba mga bagong graduate. Isa rito si Mary Jane na halos mawalan daw ng pag-asa habang nag-aaral ng hospitality management dahil sa negatibong epekto ng pandemya sa sektor ng turismo. Pinurso lang po namin na tapusin, what if nga po matapos yung COVID-19. So ito po, sa awa ng Diyos naman po, may nagbubukas na po unti-unti ang ating ekonomiya. Mula support staff hanggang managerial position, nasa 8,000 ang job openings na inaalok ng mahigit 70 kumpanyang kasama sa naturang job fair. Pagbukas pa lang, 2 agad ang natanggap sa trabaho. Noong 2019, nasa 5.7 million ang nalikhang trabaho sa tourism industry ayon sa DOT. Pero mula Pebrero ngayong taon, nasa 4.9 million pa lamang ito. Medyo mahirap makadetermine ng period kung talagang kailan natin ma-recover yung same job level as of yung pre-COVID. So, pero tuloy-tuloy lang yung ganitong klaseng activity na ginagawa ng DOT. Ayon sa ilang employer, maraming posisyon ang hirap mapunan, kabilang ang mga kitchen staff. Ang kalaban namin doon is people going abroad or shipping, yung cruise line. Ang hamong ito, isa raw sa mga dahilan kaya nagsagawa ng job fair ang DOT. Umaasa rin daw ang DOT na makakalikha pa ng mga trabaho kahit malayong-malayo ang bilang ng tourist arrivals ngayon kumpara noong bago magkapandemya. Habang nagbubukas sa mga trabaho, sabi ng isang aplikante, sana huwag rin anyang kalimutan ang mga nag-a-apply na may edad na. Si Grace, na 47 years old, nagiging balakid na raw ang edad niya sa paghanap ng trabaho. Sabi nila sa amin, dahil sa age nyo, mukhang mahihirapan na kayo dahil hindi nyo kaya yung work. Sabi naman ng DOT, wala naman dapat diskriminasyon sa edad ng mga nag-a-apply. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita naman para sa mga tsuper at operator. Magbubukas ng mahigit 50 ruta ng jeep ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hindi rin daw muna sila maniningil ng ilang multa sa mga pampublikong sasakyan. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Mahigit 2 taon ng bakante ang terminal ng jeep na ito sa ilalim ng tulay sa Balumbato, Caloocan. Kandado na ang opisina ng Samahan ng mga Tsuper. Isa ang ruta nilang Balintawak, Balumbato, Bonifacio, Monumento sa mga unang pinutol ng LTFRB nung magsimula ang pandemya at kasama sa rutang putol pa rin hanggang ngayon. 250 tsuper ng jeep ang apektado. Yung iba kong membro, nag-tricycle, yung iba nagbuhat sa palengke, mga bata pa, yung iba nangalakal. Meron po talagang sa gutom, ipinakalakal na lang yung jeep. Umuwi na lang ng probinsya. Sa linggong ito, ipinangako ng LTFRB na higit 50 ruta pa ang bubuksan. We're confident naman lahat wala nang displace paglabas natin ng MC na yan. Kasi last time, nung nag-issue tayo last month, may mga displace pa talaga, hindi pa rin pwede. Pero ngayon, we're confident na lahat yan makapag-apply na pwede na mag-apply sa amin. Hindi pa pinalang listahan ng bubuksang ruta at umaasa ang mga tsuper na ito sa Caloocan na makakasama ang ruta nila sa listahan. Minsan kumikita kami ng 800, gano'n, sa isang araw. Eh ngayon, kahit nga po 300, wala eh. Eh siyempre, pamilyado ka sir. Opo. O paano yung mga bata? Eh nga po, pinagkakasya na lang po yung mga, kung anong meron po, pinagkakasya-kasya na lang. Kahit ang mga pasahero galing Balumbato papuntang Balintawak umaangal dahil tricycle lang ang bumabiyahe sa ruta at mataas ang pamasahe kaysa sa jeep. Mas mahal po kasi talaga po kasi pag tricycle po kasi mas mataas yung singil nila kaysa sa jeep po kasi pwede ka pong mag-12, 15 lang po yung pamasahe pag solo ka. So apektado rin ang budget mo? Ngayon nga po wala na po yung jeep dito. Dati po kasi nasanay po kami dito may jeep.
Marami kami actually from Caloocan, San Jose, Bagong Silang, tapos pupunta sila ng Balintawak. Meron yan na area. Meron yan kasi maraming nakikita ako na na from Caloocan going to Valenzuela, going to Novaliches. So yan, I'm sure matatouch niya yung mga areas na yan. Bukas na ang ruta ng Sangandaan pero maraming jeep ang nakatenga dahil naman sa napasunan nilang mga prangkisa. Ang iba sa kanila wala raw pera para mag-renew. Wala lalong perang pambayad ng penalty. Nag-agree na rin ang board that we will waive some of the penalties for these PUJs naman. Well, hindi naman lahat PUJs pero for all PUVs na tumatakbo. Especially since 2 years nga naman sila, marami sa kanila. 2 years talagang natenga at nahihirapan sila dahil hindi sila nakapagbiyahe. Meron din kaming i-issue na MC with regard dun sa extension naman ng additional 2 years dun sa mga prangkisa nila. Para at least to enable them para makapagbiyahe pa din for the next 2 years. Bukod sa mga bubuksang ruta sa linggong ito, gagawa pa ang LTFRB ng mga bagong ruta para ikonekta ang mga jeep sa mga sakayan ng bus sa EDSA. Meron pa rin yung mga tinatawag namin mga developmental routes na, yung mga new routes. Based naman ito sa nakikita natin na kasi nag-iba din talaga yung movement ng tao. And then nagkaroon tayo na EDSA busway. So ito yung mga bagong ruta talaga na i-open to cater naman dun sa mga bagong needs naman ng ating mga pasahero, especially those going to the busway. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang nagsusumikap sa pag-aaral, nakakabilib din kung dumiskarte sa buhay ang nakilala naming grade 11 student sa Cavite. Para mabawasan daw ang hirap ng kanyang pamilya, naisipan niyang maglako ng taho. Ang thumbs up niyang kwento, tinutukan po ni June Veneracion. Sipag ng batang to. Yan ang nag-viral na video ito ng isang estudyante na naka-uniforme. Pasa ng balde ng taho sa ilalim ng tirik na araw. Mangha ako kasi bihira po sa mga gantong kabataan yung magbenta ng taho, lalo't hindi siya nahihiyan. Ang binatilyo sa video, ang 16 anyos at grade 11 student sa Tansa National High School na si Gopi Singh. Kwento ni Gopi, naisip niyang magtrabaho para makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay ng kanyang nanay Clarita. Anong kaya pwede kong gawin na walang kailangan na age limit, na kaya ko din physically? So naisip ko, why not magtaho kaya? Alas 4 pa lang daw ng umaga, gumigising na si Gopi para kumuha ng panindang taho. Kung di maubos, ibinebenta niya naman ito sa school. They're actually very supportive sa akin. Pati mga teachers, they buy from me. Parang suki ko na po sila. And the principal gave me a permit naman din na makabenta doon habang wala pang class. Ang kita ni Gopi kada araw, naglalaro sa 400 hanggang 600 pesos na ibinibigay niya sa kanyang ina para sa kanilang mga gastusin. Sabi ko sa kanya, Saturday and Sunday, rest day, huwag ka nang magtinda kasi baka may mga assignment ka rin na kailangan mong at least balance pa rin ng studies mo at saka yung ginagawa mo yung pagtataho. Saludo naman ang kanyang mga guro dahil bukod sa sipag, kahanga-hanga rin daw ang ipinapakitang husay ni Gopi sa klase na consistent honor student din. Lahat po ng subject teachers niya sabi na magaling po siya. So in written works and then performance tasks, pati din recitation. Mas lalo siyang hinangaan ng mga kaklasmate niya. Pangarap daw ni Gopi balang araw na maging civil engineer na kanya raw aabutin sa pamamagitan ng pagsusumikap. Hindi po ako nahihiya kasi nga po, there's nothing wrong naman talaga sa ginagawa ko. It's a moral job. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 19 ang petisyon ng Department of Justice na ideklarang terrorist group ang Communist Party of the Philippines at ang New People's Army. Sa inilabas na desisyon ng korte, sinabi nitong karaniwang napipilitang gumamit ng karahasan ang mga rebelde dahil hindi sila napapakinggan.
Kasabay ng pagsugpo sa insurgency sa bansa, dapat daw respetuhin ng gobyerno ang mga karapatang tumutol at mabigyan ng due process at karapatan sa batas. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maghahain ang DOJ ng motion for reconsideration at kung kakailanganin ay dudulog din sila sa Court of Appeals. Kinakailangan daw kumilos at gamitin ang batas kapag inaatake na ang bansa. Sabi naman ng Communist Party of the Philippines, hindi nila kinikilala ang inihaing petisyon ng DOJ sa korte. Gayunman, ikinatuwa raw nila ang pagbasura rito ng Manila Regional Trial Court. Maayos at murang pabahay, yan daw ang target maipatayo ng Department of Human Settlement and Urban Development sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang proyekto simulan na sa lungsod ng Quezon at nakatutok si Rafi Tima. Ang groundbreaking na ito sa Batasan Hills sa Quezon City, umpisa pa lang daw para sa 6 na milyong pabahay sa 6 na taon o Home for Everyone project ng Department of Human Settlement and Urban Development. Medium-rise housing ang itatayo rito na may 14,000 units. Nauna ang Quezon City dahil handa na raw sila, lalo na ang lupa na pagtatayuan ng pabahay. Kinausap namin yung mga local government. Kung sino nakahanda, groundbreaking na kami, tapos ialat na namin ng pondo para sa kanila, para maumpisahan yung mga pabahay. Sa mga susunod na linggo, sunod-sunod na raw ang groundbreaking sa iba pang lugar sa bansa. Ang unang 1 milyong pabahay, inaasang mauumpisahan na raw sa ilang lugar sa Metro Manila, Cebu, Davao Oriental, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Laguna, Iloilo at ilan pang lugar sa Mindanao. Subsidized housing ang proyektong ito, katuwang ang DHSUD at mga local government units at bagsak presyo raw para kayanin kahit ng mga minimum wage earners. Itong pabahay na ito, binabayaran. So kung maaari sana yung mga bumili ng bahay para matuloy ang programa, dapat magbayad. Depende sa lugar, may socialized housing na nagkakahalaga ng 580,000 pesos at babayaran ng 1,912 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon. May upgraded housing naman na nasa 800,000 pesos at babayaran ng 2,637 pesos kada buwan. At mid-rise at high-rise housing na 1 milyong piso ang halaga at babayaran ng 3,538 kada buwan sa loob ng 30 taon. Yung problema ng kakulangan sa pabahay is, I think, is greatest here in our city. As I mentioned, there are 210,000 informal settler families still to be given homes here in our city. 1.5 taon matapos umpisahan, inaasahang matatapos ang konstruksyon ng mga pabahay ayon sa DHSUD. Kung masusunod ang kanilang plano, ang mga informal settlement na nakakalat sa mga urban area, mapapalitan na raw ng maayos na housing units pagsapit ng 2028. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Kung hindi sa susunod na linggo, sa Oktubre na, posibleng masimulan ang pagpapadeport sa mga illegal POGO worker na nasa bansa ayon sa Department of Justice. At dahil dito, inaasahan ng DOJ na isa-isa ng masasawata ang operasyon ng mga illegal na POGO sa bansa. Nakatutok si Salima Refran. Pagpapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pagpapadeport sa illegal at overstaying POGO workers at pagsugpo sa mga krimeng may kinalaman sa POGO. Diyan umikot ang pagpupulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Sir J.D. Fairs ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Zhao Jiyu. Target ng DOJ na maideport agad ang nasa kustudiyan nilang halos 300 illegal POGO workers. Ipoproseso na raw ang mga ito para makaalis na sa susunod na linggo o sa unang linggo ng Oktubre. Ito ano ang mga requirements ng tests. Kasi alam niyo naman sa China sarado pa. Stricto pa sila. So ayusin natin pati yung requirements na yon para mag-comply tayo. At ini-estima namin yung timeline na mangyayari kasi nga exchange of information muna bago mangyari ang lahat. Siyempre, kailangan ma-verify lahat ng identities. At kung okay na sa kanilang identity, tatanggapin nila yung mga kailangan pa uwiin dahil overstaying. Sa pahayag ng Chinese Embassy sa Pilipinas, sinabi nilang illegal ang pagsusugal sa China, mapa-online gambling man o overseas gambling. Ayon kay Remulla, ang China na raw ang bahala tungkol dito, oras na i-deport na ang POGO workers. It's illegal sa kanila. And dito regulated. But of course, they were running Macau before under them, di ba? Kaya they were regulating it before.
So we really don't know how it stands with them, kung ano talaga. Pero magkaibang bansa yan eh, kaya kailangan magkasundo somehow. Ngayong gugulong na ang deportasyon, magtutuloy-tuloy na ang operasyon sa laban sa mga iligal na pogo. We expect more to be there for deportation later on pagka nag-all out tayo sa ano na. Kasi we're collating a lot of information now. We're doing surveillance of the areas that have to be entered into by our authorities. So we have to follow the law. We have to follow procedure. Nagpasalamat ang China sa pag-rescue ng Pilipinas sa mga Chinese citizen at pagpapasara sa mga pogo. Ang mga krimeng dulot o konektado sa online gambling ay di lang daw mapanira sa interes ng China at relasyon nito sa bansa, kundi pati na rin sa interes ng Pilipinas. Handa raw sila makipagtulungan sa Pilipinas sa crackdown sa mga pogo. Sa Nima Refran, Katutok, 24 Oras. Hinimay ng ilang mambabatas ang hiling na milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education para sa kanilang pondo sa susunod na taon. Sabi ng ilang mambabatas, baka pwede nilang ilaan na lang ito sa mga proyektong wala o kulang ang pondo. Pag-aaralan daw ng DepEd at ng Office of the Vice President ang mungkahi. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Sa pagsusuri ng mga kongresista sa panukalang budget ng Office of the Vice President at Department of Education kanina, sumentro ang ilang kongresista sa confidential funds ng OVP at ng DepEd na sabi nila ay mas magandang ilaan na lang sa ibang programa. Sa halos 2.3 billion pesos na hinihinging budget ng OVP, 500 million pesos ang confidential funds. Kapag confidential funds, hindi nakadetalye antemano kung saan gagastusin ang pera at bahala ang Vice President kung paano ito gagamitin. May confidential funds din ang OVP mula 2009 hanggang 2012 na nasa 3 milyon hanggang 9 milyong piso lamang. And these are minuscule amounts compared to 500 million. Sabi ng sponsor ng budget ng OVP. The Vice President, being a former local chief executive of the city of Davao, who is a staunch supporter of advocacy on peace and order and national security, deemed it proper to be a complementing partner with the Office of the President in assuring that all of the President's programs will be implemented based also on the perspective of ensuring of a peaceful and a secured nation. Ayon sa OVP, kasama sa paggagamitan ng confidential funds ay pabuya sa mga informant, maintenance ng safe houses, pag-arkila ng mga sasakyan para sa confidential operations at pagbili ng impormasyong magagamit sa pagbuo ng mga programa para sa pambansang seguridad at kapayapaan. Dahil maraming ahensya ng pamahalaan ang nakaltasan ng budget, tanong sa Vice Presidente, payag ba siyang alisin ang confidential funds ng OVP para mailaan sa ibang kailangan? In the spirit of patriotism and frugality, could the distinguished sponsor ask the Honorable Vice President if she is willing to forgo of her confidential funds? Mr. Speaker, if I may, Your Honor, the Honorable Vice President has just shared it with me now that she's saying she defers to the decision of the majority of this Honorable Congress. Sa panukalang 710.65 billion pesos naman para sa DepEd, 150 million ang confidential funds. Sabi ng ilang mambabatas, pwede sanang ilaan ito sa mga programang walang budget o kulang ang pondo. Bukas po ba ang Department of Education na i-realign na lamang yung kanyang 150 million pesos na confidential funds sa Child Protection Program? All of these suggestions, Mr. Speaker, are being taken note and considered by the department. At the moment, Mr. Speaker, we take that as a no. Humihingi rin sana ang DepEd ng 86 billion pesos para sa konstruksyon ng halos 9,000 classrooms.
Pero ang binigay lang ng DBM ay 5.9 billion na sapat lang para sa mahigit 2,700 classrooms. Ayon kay Vice President Duterte, gagamitin ang budget ng OVP para sa social services at mga programang tutulong sa mga Pilipino. Ang budget naman anya ng DepEd ay gagamitin para mapabuti ang edukasyon ng mga kabataan at masolusyonan ang mga hamong hinaharap ng departamento. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 94 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.